sa isang nabasa ko nung ako po ay bumisita dun sa church ng aking kapatid doon sa US. Nakalagay po doon, may isang malaking signage. Ang sabi po doon, no perfect people allowed. So medyo na-curious po ako, no? Kaya nagbasa po ako tungkol dun sa ano bang pinaggalingan nitong kasabihan nito, no perfect people allowed, na nakapaskil sa harapan ng church. No? And kung kilala niyo po si Pastor Billy Graham, sino pong nakakakilala sa kanya? Narinig niyo na po ba siya? Isa po siya sa pinakasikat na preacher noong unang panahon, Christian preacher noong unang panahon. At ang sabi po niya, there is no perfect church. Wala daw pong perpektong simbahan. Dahil kung merong perpektong simbahan, ay hindi siya pwedeng sumali doon sa simbahan na yon. So sabi ng iba, bakit naman hindi pwede? Kasi daw po, pag sumali siya doon sa perpektong simbahan na yon or iglesia, hindi na po daw yun magiging perfect. Kasi siya mismo ay hindi perfect. So sinasabi po dito, wala pong perfect church kasi wala pong perpektong tao. Tama po ba? Lahat po tayo ay nagkakamali. At kung tayo po ay patuloy na maghahanap ng perfect church, mauubos po ang ating oras at even ang ating buhay sa paghahanap dito dahil hindi po natin ito makikita. Dahil ang Bible man po ay puno ng mga characters, mga real persons na nagmamahal sa Diyos pero hindi perfecto. Kumbaga nagkakamali sila time and again. So bigyan ko po kayo ng ilang mga halimbawa. Ano po? Una po si Sarah. No? Pinangakuan po siya ng ating Panginoon na magkakaroon siya ng anak sa kanyang old age. Ano po ang naging response ni Sarah? Tumawa. Pinagtawanan niya ang Diyos. Pinagtawanan po niya yung pangako ng Panginoon. Second po si Jacob. Ano pong ginawa ni Jacob? Niloko, dinisipo niya yung kanyang tatay at ninakaw po niya. Ninakaw po niya yung birthright ng kanyang kapatid. Pangatlo po si Jonah. Ano pong ginawa ni Jonah? Siya po ay tumakbo, tumakas. Pinagtaguan niya ang ating Panginoon. Si Martha. Si Martha po ay masyadong nag-alala at naging abala. And last po, ito po, ang mga disciples. Sa kabila ng paulit-ulit na sinabi sa kanila ni Lord Jesus na huwag kayong matulog, panalangin kayo. Ano pong ginawa nila? Nakatulog po sila ng paulit-ulit. And these people have two things in common. No? Ano po yung pareho sa kanila? Number one, mahal po nila ang Panginoon. Lumakad po sila with the Lord. And second, katulad po natin, hindi rin po sila perpekto. Nagkakamali din po sila. At kung ang church po ay para lamang sa mga perpektong tao, mawawalan po ng laman ang mga simbahan. Churches will be empty. Pero ito po ang catch, no? Hindi mo po tayo perpekto. Ang ating Panginoon, yung pagmamahal po niya sa atin, yung katapatan po niya sa atin, perfect po yan. Kaya kahit tayo po ay paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit din naman po natin inaamin kay Lord yung ating mga naging kasalanan at inihihingi po natin ito sa Kanya ng tawad. Paulit-ulit man tayo nagkakasala, paulit-ulit din po tayong bumabangon, paulit-ulit po tayong tumatayo, lumalapit kay Lord. Kaya nga po every Sunday nandito po tayo. Tama po ba? At nagkakasala man po tayo, marunong pa rin po tayong magmahal sa mga kapwa natin, sa mga kapatiran natin na nagkakasala din po na katulad natin. Dahil tayo man po, hindi man tayo perpekto, nagkakasala man po tayo, ang ating Diyos patuloy tayong minamahal at patuloy na nagiging tapat sa atin. At hindi lang po yun, pinangakuan pa niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang ating Panginoon, alam po natin yan kapag siya po ay nangako, dahil siya ay tapat, tutuparin po niya ito. So ngayon po ay pasimulan po natin ang pasasalamat ng ating pagsamba sa ating tapat, perpekto at mabuting Diyos. Tinatawagan ko po ang ating pastor, si Pastor Adel, para pangunahan po tayo sa ating opening prayer. Praise the Lord. What an encouragement to us. Amen. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, and I'm also calling the praise and worship team to be with me here in front. And are you blessed this morning? Amen. So palakpakan po natin yung ating mga katabi. Kamayan po natin
Sige po, kamayan po natin yung katabi natin. I-welcome po natin. Welcome. At kung siya po ay nanay, batiin na po natin siya ng Happy Mother's Day. Okay? Yan. Praise God. Welcome back sa ating family reunion. Alam niyo ba, every Sunday, it's like a family reunion. Bakit ka mo? Dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, na tayo po ay merong iisang ama, at tayo po ay ano po, magkakapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, salamat kapatid kita. Hindi kita kaaway. Ayun, di ba? Amen. Hallelujah. And that is because of God's grace. Lahat po yun ay dahilan lamang sa biyaya po ng Diyos, dahilan lamang sa Kanyang awa. Tayo may lumapit sa Kanya. Our Lord God and Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito ng iyong mga anak dito po sa Church of Christ San Pedro, Panginoon. Minsan pa as family ay nagtitipon ngayon sa inyong harapan upang ikaw ay purihin, ikaw ay sambahin dahil kayo ay tapat na Diyos. Kayo ay Diyos na mapagmahal, mapagpatawad. Salamat po, O Diyos, sa pagkatunay po na hindi man po kami perpekto. Kami po, Panginoon, ay inibig mo at ibinigay mo, Panginoon, ang iyong bugtong na anak, Panginoon, upang na sa ganon kami po ay matubos sa aming tiyak na kapahamakan. Salamat po, Panginoon Jesus, sa pagmamahal mo sa amin. Hindi lang yon, kundi sa pag-akyat ng Panginoon sa langit, ipinangako niyang ibibigay at ipadadala ang banal na Espiritu. Kaya sa oras na ito, we believe that in the midst of us, the Holy Spirit is working. And we welcome you, Holy Spirit, work in the hearts of every man and woman right now, and every children in this church. Thank you so much, Lord, for the opportunity that we can have, or that we can worship, that we have this freedom in this country para express yung aming pagmamahal at pagsamba sa inyo. Sa iyo, Panginoon, ang papuri. Itataas ka namin, O Diyos. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na itataas namin, kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin pagpupuri in the name of Jesus. Lahat tayo magsabi na, Amen. 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 Yeah, good morning, church! So today we've come not just to sing songs, but to declare the powerful and changing name of Jesus. In His name there is healing, there is freedom, and there is victory. No matter what you're facing right now, know that the name of Jesus is greater than any fear, sickness, or situation. So let's sing this song with declaration and sing in Jesus' name. God is coming for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh. Sing, God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ, alive and peace, and I am free in Jesus' name.
timing may not always be what we expect, but His faithful never fails. Let this be more than just a song. Let it be our declaration that we trust Him even in the waiting, because He who promised is faithful. He moved mountains before, and He will do it again. Let's continue to give Him praise. Let's sing, do it again. Walking around this house, I thought by now they'd fall, but You have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for You have never failed me yet. Your promise still stands. Great is Your faithfulness, faithfulness. I'm still in
po sa panibagong pagkakataon Lord, na makalapit sa iyo. Today, we lay down all our worries, our fears, and distractions, Lord. Thank you, Lord, for your love, your comfort, and healing. Let this place fill with your presence today. We believe you're here with us, Lord, ready to move, ready to speak, ready to touch our hearts. Let our hearts and minds absorb the message, Lord, na gusto mong ipahiwatig sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Sa inyo na po naman pinagkakatiwalad ang buong gawain niyo. In your mighty name, we pray. Good morning po mga kapatid. Tayo po ay tatako po sa gawain kung saan po dito po natin inaalala ang pag-ibig ng Diyos na ginawa sa atin na tinubos niya tayo sa kasalanan. Bago po natin tanggapin mga kapatid ang simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon ay atin pong siya sa atin ang ating mga sarili at lumapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat. Wala po Panginoon sa buhay at kalakasan na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa panibagong araw, Panginoon, na binigay mo sa amin, Panginoon, sa pag-iingat sa bawat isa na makarating kami, Panginoon, dito ng ligtas, Panginoon. Lord, narito po kami, Panginoon, upang kami po ay magsama-sama at patuloy naming alalahanin kung gaano kadakila, Panginoon, para sa amin na ibinigay niyo po yung bugtong na anak upang kami po, Panginoon, ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Lord, sa pagtanggap po namin, amin pong nihiling sa inyo, Panginoon, na kami po inyong patawarin sa lahat ng aming nagawa sa inyo, Panginoon, na hindi kalugod-lugod, hindi maganda sa inyong paningin, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay aring nakagawa ng kasalanan sa pamamagitan ng aming isip, sa pamamagitan ng aming mga pananalita, at ganoon din po, Panginoon, sa pamamagitan ng mga gawa na hindi kalugod-lugod, Panginoon. Kami po inyong patawarin, linisin niyo po, Panginoon, upang sa pagtanggap namin ito, Panginoon, ay magkamit kami ng pagpapala, Panginoon. Salamat po sa inyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sabi po sa unang Korinto chapter 11, verse 23 hanggang sa sumusunod, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya'y pagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpera-pera sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Mga kapatid, tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin ng sarili. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, iinom sa kopang ito. Pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Pinagpala po ang kanyang mga salita. Amen. Okay, unang-una po, no? Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay at sa mga nanay-to-be. And a blessed Sunday po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po idarako na po tayo sa ating pagbibigay. And it's another opportunity po na magbigay, we give back to the Lord. Amen po ba? Excited na po ba lahat? Amen. So, tanong ko lang po, no? Sino po dito ang nagtatrabaho sa isang Japanese company o Japanese firm? Yun, so kukunti po na. But anyway po, no? Let me share to you yung sa Japanese company. Dahil sa Japanese company po, meron po kaming binavalue na 5S principle.
So from our executive down to our new employee, ito po ay religious po namin ginagawa at napaka-importante po sa amin to. In fact po we do yung 5S from the start of the work and before na mag-end po kami ng work. So ganun po talaga namin binibigyan importansya o binavalue po yung words na yon. And literally po, yung 5S po is composed of 5 Japanese word po. So let me share to you isa-isa. Ang una pong S is po seri o ay po yun is sword. So ibig sabihin, ito po ay ating po identify yung mga unnecessary items. Pangalawa po is seton. So ito po ay set on order o i-arrange po natin yung mga na-identify at ilagay natin sa tamang place. Pangatlo po is seiso. So ano po ba ito? Dapat ito po ay maging malinis po always. At yung pang-apat is siketsu, which is standard. So ini-standard po namin para maging reproducible process sa mga faculty. And lastly po yung shitsuke or yung sustain or yung self-discipline. So bakit nga ba po ito mahalaga po sa amin? Pinapahalagaan po namin to not just because doon po sa good housekeeping, but yung pong long-term result nito. Ano po bang dinadala po sa amin ito? So, ito po pag ginagawa po namin pong 5S na to, ang long-term result po sa amin ito is we have this zero accident which is beneficial po sa empleyado yon. And then zero defects, zero delays. Ano po ba yan? Leading to high profit. Yun naman po talaga yung goal ng isang kumpanya. When with that high profit po, nagiging beneficial din po sa mga empleyado. Now, in the context po, sa giving naman sa araw na to, mayroon pong tatlong bagay that people value. And itong bagay na po ito is napag-aralan na po natin way back 2024 pa kung naalala nyo po. So si Pastor Rodel give 3 series on this value na binavalue po ng isang tao. So, ano-ano po ba yon? So, just kapag hindi nyo na po nailala, ito po ay reminders and encouragement ulit po sa inyo lahat. Ang unang-una po is, ano po ba yon? Yung talent. Mga kapatid, my question is, do you value your talent? Okay, sa tingin ko siguro, kapag iniisip nyo talent, you are just limited lang po kayo sa acting, dancing. But looking at yung mga engineer po natin, they are talented in problem solving. Yung mga nurse po natin, they are talented in caring. Yung mga accountant po natin, they are talented in money management. So, all of you po mga kapatid, mayroon po kayong kanya-kanyang talent. Ang question lang po is, ino-offer nyo po ba yung talent nyo sa Diyos? Okay. Pangalawa po, ano po yon? Time. Mga kapatid, again, question. Do you value your time? Mukhang hindi. Do you value your time, mga kapatid? Amen. So, do you value time for others po? Yung oras po ng iba. Okay. And then, last question po. Do you value time for God? And may nalit po ba sa araw na to? Yes, meron po. But anyway po mga kapatid, look at it po po noon. Saan po natin ginagamit yung 24 hours na oras na binigay sa atin ng Panginoon. And lastly po, ito po I think dito po lahat ng tao naka-imply at kapag sa prioritization, they give so much value sa pinakahuli. Ano po ba yun? Yung treasure, mga kapatid. Let me ask you a question po. Saan niyo po ba ginagamit yung inyo pong kayamanan? Mga kapatid, ito pong tatlong napaka-importanting bagay sa tao itong talent, time, and treasure. Pag ibinibigay po natin sa lahat ng Panginoon, kasi hindi lang po pwede, isa lang po ibigay nyo eh. So lahat po yun, magkakatahi-tahi po yun. Now, kapag ito po ating ibinibigay, ano na po ang ibinibigay nyo sa Panginoon? So, ang binibigay nyo na po yun dahil is capital T, which is trust. So, binibigay nyo na po yun dahil, ano po ba yung we-aim nyo po doon? Ang result po doon is, we give trust to God because He will supply all our needs. We trust God because for the living hope. We trust God po mga kapatid dahil for His protection.
And we trust God dahil sa kanyang assurance. So, ito po yung napaka-important. At sabi din po sa Proverbs 3:5, dito po nakasulat, trust in the Lord with all your heart po, mga kapatid. And the question po, mga kapatid, is, do you really trust God in your life? So, yun po, doon lang po tayo nagkakatalo-talo. Kung really ba na pinagkakatiwalaan mo ang Diyos despite sa mga sitwasyon mo na nararanasan. Pero mga kapatid, I cherish you that bigyan niyo po na talagang ibigay niyo po yung 100% na pagtitiwala niyo sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming pong salamat po sa araw na ito, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong biyaya ng buhay, O Lord God. Muli po, Panginoon, ibinabalik po namin ang lahat, O Lord God, ng inyong pong pagpapala na ibinigay po sa aming pong buhay, O Lord God. Lord, we offer to you our life, O Lord God, and teach us, O Lord God, to trust everything po, Panginoon, that you, our Lord God, will give us po, Panginoon, yung pong assurance, give us, O Lord God, yung pong protection, O Lord God, and give us, O Lord God, the salvation. Panginoon, we offer you, Panginoon, this offering, O Lord God, ourselves, O Lord God, our talent, our time po, Panginoon, and treasure, O Lord God, that you may use it, O Lord God, for your glory po, Panginoon, at particularly po, Panginoon, sa mission pong iniwan mo sa amin to reach out all people, Panginoon, and bring to you, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, and I pray, O Lord God, yung aming po mga trabaho o businesses po, Panginoon, na meron po kami, ito po ipagpalain niyo po, Panginoon, upang ito po maging vessel po, O Lord God, ng pagpapala at paglago din po, Panginoon, sa aming pong mission, O Lord God. Muli po, Panginoon, ito po ang aming dalangin, ito po aming hiling sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Yes, Lord. And good morning po sa bawat isa sa atin. And happy Mother's Day po sa lahat ng mother. So, it's my first time po dito na makasama po kayo dito sa San Pedro. At kung makikita niyo po, namumutla na po. At ngayon po, nais ko pong maghandog sa Panginoon ng isang awitin at maging sa inyo rin po. At magbahagi saglit ng kwento na baka nagtataka po kayo sino ba yung kumakanta sa harapan. So, and ako po ay nag-aaral sa ICCM, and many years ago, there was a girl who have been broken ungracefully. In many ways, she couldn't imagine. From losing her own superhero, which is her father, to not being able to continue to study in college. And she don't know how to get through each day. She loses the fire and the love she had for God. She lost it all and was in complete darkness, blinded by sin and pain. And she called that place a valley. Little did she know that was part of God, how God will show who He is in her life. And that God is a father to the fatherless. He is the blesser. He is the one who makes all things possible. And He is the hope in this chaotic world. So that girl kept on praying prayers to heaven from her lowest place. And with that, she knew that there is a God who always sees us, walking and standing with us in every joy, in every pain. There is a God who will remain. And sabi nga po sa Psalms 121 verse 1 to 2, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. And so that I wanted to sing to God the song Hills and Valleys. I've walked among the shadows, you wipe my tears away, and I've
of pain, of heartbreak, and I see the brighter days. And I'll pray prayers to heaven from my lowest place. And I have held blessings, God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. No matter where I am, I'm standing in your love. On the mountainside, above my life, to the one who sent me there. In the valley, I will lift my eyes to the one who takes me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're a God of the hills and valleys, hills and valleys, God of the hills and valleys, and I am not alone. I've watched my dreams get broken. In you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hand. On the mountain now, above my life, to the one who sent me there. In the valley, I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys, hills and valleys, God of the hills and valleys. No, I am not alone. Father, you give and take away every joy and every pain. Through it all, you will remain. Over it all, Father, you give and take away every joy and every pain. Through it all, you will remain. Over it all. On the mountainside, above my life, to the one who sent me there. In the valley, I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. On the mountainside, above my life, to the one who sent me there. In the valley, I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys, hills and valleys, God of the hills and valleys. No, I am not alone. You're God of the hills and valleys, hills and valleys, God of the hills and valleys. No, I am not alone. Praises be to God. Happy Mother's Day po sa lahat ng ating minamahal na ina, maging sa mga ina ng ating iglesia. Happy Mother's Day po. At bilang pasimula, hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang sinasabi po ng salita ng Diyos sa Proverbs 31 verse 10 at sa mga sumusunod. Ang umarang may bahay, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at hindi kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang telang lino at lana.
Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Gayunmay naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa, hanggang hating gabi makikitang nagtitiyaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabit ng sariling damit. Matalungin siya sa mahirap at sa nangangailangan bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taginaw, pagkat ang sambahayan niya'y may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at pinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Purihin po natin ang ating Panginoon para sa napakagandang alaala at pagbibigay po dahil sa ating mga ina. Well, anyway, bigyan po natin ng clap offering ang Lord this morning. Praise God. And thank you so much. If you have heard Proverbs 31 verse 10, up to 31, na binasa ni Sister Ara kanina, that was a very wonderful chapter describing our mother. So, today we're going to talk about virtuous woman makes victorious home. Wow. So, nais ko pong hilingin na tayong lahat ay umuko at tayo mag-pray para maihanda po ang ating puso, ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat for giving us the opportunity, O Lord, to come together this Sunday, O Lord, to study your words. Panginoon, as we have this wonderful celebration with you, God, as we worship you, God, nawa po ay patuloy na mangusap kayo sa aming puso sa pamagitan ng iyong mga salita. Ngayong araw na ito, Panginoon, part ng aming pagsamba ay ang pag-alaala, Panginoon, sa kabutihan mo sa mga nanay namin. Samahan niyo po kami, Panginoon. At patuloy na yung mga salita ay magbigay ng blessing sa lahat ng mga mothers na narito at mga future mothers pa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. I-bless mo rin po ang mga tatay, mga anak, na kasama rin makikinig ngayon, Panginoon, na lalo po nila ma-appreciate, Panginoon, ang pagbibigay mo ng mga ina, Panginoon, sa aming mga tahanan. We honor you, we thank you, God, in the name of Jesus. Amen. Good morning, church. Ano po? And today, sige po, tuloy natin yung palakpak na yan. And today, we celebrate one of God's greatest blessings sa buhay po natin. Ano po? Ang ating mga ina. Whether biological mother, adoptive, spiritual, or mother figure, we honor them dahil ang kanilang pagmamahal, ang kanilang sakripisyo at pananampalataya ay tunay pong reflection ng kabutihan ng Diyos. Amen po ba? And as we keep on, sabi po kasi natin, ang pag-uusapan po natin ay virtuous woman makes victorious home. Ang tanong po natin, ano ba ibig sabihin pag sinabing virtuous? No? Kasi yan po yung ginamit sa King James Version. Ang salitang virtuous, mga kapatid, ay galing sa salitang Latin na virtus,
na nangangahulugang moral excellence. So pag sinabi po natin virtuous woman, doon sa Proverbs 31 verse 10, ito ho ay tumutukoy sa isang babaeng merong mataas na pamantayan pagdating sa pag-uugali, pagdating sa moralidad, at sa kanyang pananampalataya. No? Sa madaling salita, ang virtuous woman po ay isang babae na may integridad, hindi doble cara. No? Tapat po siya sa kanyang sinasabi at sa kanyang mga ginagawa. Isang babae po na mayroong takot sa Diyos, laging God first. Hindi yung saka na muna ang Diyos, marami pa akong trabaho sa bahay. Saka na muna ang Diyos, meron pa akong opisina, meron pa akong gagawin. Saka na muna ang Diyos, marami pa kaming lakad, mamamasyal pa kami. Saka na muna ang Diyos kasi yung mga kaibigan ko, yung mga number card ko, inaaya ko. Hindi ganun ang virtuous woman. Ang virtuous woman, laging God first. May takot sa Diyos. May malasakit. No? Iniisip yung kapakanan ng iba bago po yung sarili niya. Masipag at mapagkakatiwalaan. Yan po yung virtuous woman. Ang virtuous woman po hindi tamad. Hindi po siya tamad. Maaasahan siya ng kanyang pamilya. Hindi lang po yan ang virtuous woman. Pag sinabing virtuous ka, ikaw ay mapagmahal, matatag. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta sumusuko agad sa gitna ng hirap. Ito yung mga babaeng buo ang loob. Ano po? Yan ang virtuous woman na binabanggit ng Proverbs 31 verse 10. Balikan natin yung verse 10. Sabi po rito sa King James Version, ano po? Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Sa ibang salin po, ang ginamit po dito ay noble character. Okay? A wife of noble character, who can find? She is worth far more than rubies. Ano po ang comparison ng Panginoon? Ano? Sabi po, she is worth far more than rubies. No, isip ako, pinag-aaralan ko to. Bakit ba rubies? Bakit hindi gold? Di ba? Bakit hindi ruby? Bakit hindi diamond? Bakit hindi kaya ibang bato? Kundi ang ginamit ay rubies. So as I research, nung panahon pala po ng Old Testament, yung rubies were considered extremely valuable, extremely rare. Even more valuable than gold. Kasi ng mga panahon na yon, yung gold parang pangkaraniwan lang. Not only that, but because itong rubies, it carries a deep meaning. Ano po? Yung deep red na kulay po nito symbolizes what we call passion. It symbolizes love and life. And ng mga panahon na yon, pag sinabing rubies, it is associated with what we call wisdom, virtue, in ancient time, ancient literature, and hindi lang po yan. Pag rubies po, there is what we call thought to represent the heart. Ito ang sentro ng pagkatao. So sa Proverbs, pag sinabi pong virtuous woman is more than rubies, it's not just about the value. It's about the rarity, it's about beauty, it's about the inner worth and what we call vitality. In other words, sa paningin daw ng Diyos, okay, ang mabuting ina ay higit pa sa pinakamahalagang hiyas sa mundo. Okay? She is more valuable than the rarest gem you can imagine. Bakit? Kasi ang ina, hindi lang ho siya ilaw ng tahanan. Amen? Hindi lang. Ano po siya, pastor? Siya rin po ang init ng pagmamahal. Siya po ang ilaw ng pananampalataya. Di ba? Siya ang haligi ng kabutihang asal ng pamilya. Ngayong Mother's Day. Let us look at the three characteristics of virtuous woman from Proverbs chapter 31 verse 10 to 31 and see how mothers reflect the beauty of God in our homes and in our lives. Una, unang characteristic, she lives with character and integrity. No? Nabubuhay siya na mayroong magandang pag-uugali at integridad. Look at verse 11 and verse 12. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all days of her life. Ang isang ina po ay mayroong tinatawag na noble character. Hindi lamang mahinhin o mabait sa panlabas. Okay? Hindi lamang pumukhang mabait. Okay? Hindi lang pumukhang mahinhin. Siya po talaga ay mabait,
mahinhin, inside and out. May panloob na katapatan, meron pong tapat na pananalita, no? Consistent yung kanyang pag-uugali, mapaharapan man o mapatalikod sa tao, no? Hindi siya plastic, in other words. Amen po ba, mga nanay? Walang plastic. Hindi yung siya pabago-bago. Amen po ba, mga nanay? Pag sinabi niya ito yun, ito na yun. Hindi na yung, ito ngayon, mamaya iba na naman, mamaya iba na naman. Hindi ganun, di ba? Punta tayo sa kaliwa, tapos maya-maya, ay hindi pala, punta tayo sa kanan. Hindi ganun. Ang mga nanay, meron silang integridad. Hindi siya gumagawa ng tama dahil gusto lamang na mapuri, kundi alam niya ito yung tamang gawin sa harapan ng Diyos. Yan po yung nanay na merong karakter at meron pong tinatawag na integridad. Alam niyo, merong isang Christian counselor na nagkwento ng isang exercise na ginagawa niya sa mga nanay, bago po niya bigyan ng counseling, ito po yung tinatawag na mirror test. Gusto niyo pong subukan, mamaya pag-uwi niyo sa bahay, pwede niyo gawin. Maghanda po kayo ng salamin, o meron po kayong salamin, pumunta po kayo doon, at umarap kayo sa salamin. Ang tawag po dito, mirror test. Then, ang sabi po niya sa mga nanay, eto, bago mo disiplinahin ang anak mo, tumingin ka muna sa salamin. At tanungin mo sarili mo, nakikita mo ba sa sarili mo ang ugali na gusto mong makita sa anak mo? Bago ka raw po, ito yung mirror test, no? Bago ka raw po magdisiplina ng anak, harap ka muna sa salamin. Pagharap mo sa salamin, tanungin mo ang sarili mo, sabihin mo sa sarili mo, nakikita mo ba sa sarili mo ang ugali na gusto mong makita sa anak mo? Pag ang sagot mo ay yes, then you can start disciplining your kids. That's what we call integrity. Integrity means self-reflection. No? Kung gusto mo na ang anak mo maging tapat, dapat ang isang ina ay tapat. Kung gusto mo ang iyong anak ay magalang, dapat magsisimula sa iyo. Gusto mo anak mo maka-Diyos, dapat magsisimula sa iyo. Dapat una sa lahat ay makita sa iyo bilang isang ina. Alam niyo ang mga bata, hindi lang po sila nakikinig sa turo, mas tumitingin sila sa ginagawa. Kapag sinabi mong magpatawad ka, pero ikaw mismo hindi ka marunong magpatawad, nagtatanim ka ng sama ng loob, that's confusing. Nagkikreate po ito ng confusion sa values ng mga bata. Bakit po? Kasi ito ang sinasabi mo, pero iba naman yung ginagawa mo. Kaya ang ina po na may integridad, merong consistency in public and in private. So pag sinabi po niya, anak, ito ang dapat gawin, yun ang nakikita sa kanya. Amen po ba? Di ba? Halimbawa, sinabi, anak, huwag kang maglilihim. Dapat ikaw mismo, hindi ka naglilihim, di ba? Pag sinabi mong, anak, dapat ikaw ay huwag magsisinungaling. Huwag mo sasabihin yung anak mo na, anak, sabi mo doon sa Bombay, wala ang nanay mo. Di ba? Pag naandyan yung naniningil, sabi mo, walang tao. Walang integridad pagka ganun. Ang tunay na beauty ng mga nanay na doon sa integridad na meron sila. Alam niyo, in the age of social media, sa panahon po ngayon, maraming pressure to present perfect life online. Perfect family, di ba? Perfect photos, perfect meals, kaya pinipicturan, perfect smiles. Akala naman natin, perfect ang buhay. Pero alam niyo po, ang tunay na integridad wala doon sa Instagram-worthy moments, kundi na sa mga invisible acts of faithfulness ng isang nanay. Yung kanyang pagpupuyat sa gabi para ipag-pray ang mga anak, yung pagtitiis sa hirap, no? Na walang reklamo, kahit na kuminsan walang inaabot si mister na sahod. Walang reklamo. Yung paghingi ng tawad kapag nagkakamali, even sa kanyang mga anak, kahit alam niya, mas nakakatanda siya at ang mga anak niya ay mas nakakabata. You know, integrity is not perfection. It's about authenticity and humility. That's what we call integrity. Tignan niyo po si Hannah, the mother who kept her words. Ano po? Sa 1 Samuel chapter 1 and chapter 2, makikita niyo po yan. Si Hannah po ay isang barren woman o baog po. Humiling po siya sa Diyos na bigyan siya ng anak at ang pangako niya sa Panginoon, Lord, sabi niya, pag ako nagkaanak, yung anak ko, ibibigay ko po sa inyo para maglingkod. And tinupad ng Panginoon, nagkaanak po siya. Ano? At hindi madali yun,
Biruin mo, humiling ka ng anak, tapos yung anak mo hindi mo makikita kasi ibibigay mo sa temple o maglilingkod sa templo, maglilingkod sa Panginoon. And yet, ginawa po niya ito. Noong nagkaanak po siya, na pinangalan po niya ay Samuel, dinala po niya sa templo at mula doon, yung bata ay lumaki na hindi po niya nakikita. She did it! Kahit po mahirap, kahit po ito ay parang sa tingin ng iba ay parang imposibleng gawin. Why? Because she was a woman of integrity. And because of her faithfulness, Samuel grew up to become one of the greatest prophets in Israel. Look at this. Integrity ni Hannah equals legacy ni Samuel. Nakita niyo po yun? Alam niyo, ayon po sa pag-aaral ng Journal of Family Psychology, sabi po nila, children raised by mothers who demonstrate consistency, honesty, and moral values are more likely to develop healthy emotional regulations and social skills. Yun daw po mga bata na pinalaki ng mga nanay na nagpapakita ng consistency, ng honesty at ng moral values. Ito rin po yung mga batang nakaka-develop ng malusog na emotional regulations. Kaya po nilang i-control yung emotions po nila and even yung kanilang matalinong pakikipagkapwa-tao. Ang integrity po, tandaan niyo po ito, ang integrity po ng isang ina ay merong lifelong impact sa mga anak. Kung paano po nila kayo tinitignan, matindi po ang impact nito sa kanila. Mga mothers, remember this, and I will say it again, hindi mo kailangang maging perfect, pero kailangan mong maging authentic. Your children will not remember every meal that you cook, but they will remember how you love, how you prayed, and how you walk with God, even when it was hard. Yan ang matatandaan nila. Mga nanay, sometimes, napifeel natin na parang walang nakakapansin sa atin. Minsan, we feel unseen, pero tandaan po natin, God sees you. And every prayer whispered at night, every quiet act of honesty, every consistent example you set, God sees it all. Hindi man po nakikita ng anak nyo, hindi man po nakikita ng asawa ninyo, pero nakikita ng Diyos yung ginagawa po ninyo. So remember this, you may not see the fruit yet. You may not see the fruit yet, but you are planting an eternal seeds in the hearts of your children. Kaya huwag kang bibitaw sa integridad. Huwag kang bibitaw. As nanay and future nanay, huwag kang bibitaw sa integridad. You know why? Because someday, and again, someday, your children will rise and call you blessed. Proverbs 31 verse 28. Not for being perfect, but for being faithful. For being faithful. The second characteristic of a virtuous woman is this. She works with excellence and diligence. Sabi doon sa Proverbs 31 verse 13 up to 19, tignan po natin ilang mga part dito. She selects wool and flax and works with eager hands. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her task. Ang isang ina na may takot sa Diyos ay hindi po tamad. Hindi tamad. Hindi pabaya. Hindi burara. Hindi bulagsak. Alam niyo ba yung mga word na yan? Isa lang ibig sabihin yan. Hindi makalat sa bahay. Yan ang mga nanay. Yan ang mga mothers, mga ulirang nanay. Hindi makalat. Kaya pagpasok mo sa master bedroom, maayos yan. Pagpunta mo sa salas, maayos yan. Pagpunta sa kusina, maayos yan. Pagpunta sa CR, maayos yan. Bakit? Kasi merong nanay na hindi tamad. Buti na mga nanay dito sa atin sa Church of Christ, masisipag talaga yan. Yan. Tignan niyo man yung chapel natin, ang ganda-ganda. Kasi mga nanay natin masisipag. Diba? Ano hindi kayo nag-i-amen? Diba? Hindi siya perfect, pero masipag. At ang sipag niya, hindi lang po sa gawaing bahay, kundi sa pagtataguyod ng pamilya sa lahat ng aspeto. In all aspect, emotional, spiritual, financial, and relational. Ano po?
Hindi po siya yung tipo ng nanay na sabi na, bahala na sila dyan, bahala na kami dito, bahala na ito, hindi ganun. Kundi siya po yung tipo ng tao na sa tulong ng Diyos, kaya ko to. Yun ang isang virtuous woman. Sa tulong ng Diyos, kaya ko to. Amen po ba mga nanay? Di ba? Alam nyo, ayon sa research ng University of California, Irvine, napatunayan nila. Ito po yung napatunayan, na-prove nila. Women's brains are naturally wired for multitasking. Specifically, the frontal cortex, which governs decision-making and focus, and the amygdala, part of the brain which regulates emotional responses. Sa babae, both works in tandem efficiently. In females. Grabe, This explains why mothers can cook, can help their children at their homework habang nagluluto, nakakapag-manage ng finances, di ba? Nakakapag-comfort doon sa isang anak na umiiyak. All at the same time, kaya nila yan. Palakpakan naman lang. Natin yung Diyos na naglagay nito ng ganitong kaisipan. Grabe! Hindi po katulad ng lalaki. Lalaki, ito lang focus lang Ang babae po, hindi. Wired sila for what we call multitasking. Grabe. Nakita niyo ba yon? Yung nanay, nagluluto, habang naglilinis may kausap sa phone. Grabe! Di ba? Ewan ko lang, pero pansinin niyo po yung mga nanay, grabe talaga. Pero kahit biological advantage ito, it doesn't make easy. Di ba? Kaya dapat nating ma-appreciate yung diligence ng mga nanay po natin. Behind every task na ginagawa po nila, dapat makita po natin yung kanilang pagmamahal, yung kanilang sakripisyo. Kahit na po sila po ay wired with what we call multitasking. Meron po isang ina na nagkwento sa kanyang devotional group. Sa kanilang small group, sa kanilang pagkukwentuhan, sabi niya, gabi-gabi ginigising ako ng aking anak na may asthma. Late na ako nakakatulog, pero ginigising niya ako kasi meron siyang asthma. May mga times naman na bumabangon ako para i-check ko siya kung kumusta siya. At sa pagkakataon na yan, na pag nagising na ako, madalas hindi na ako nakakatulog. Relate? Relate po? Ibig sabihin po niya may edad na kayo. Sabi niya may mga times na hindi na ako nakakabalik sa pagtulog. Alam niyo kung anong ginagawa niya? Pag di na ako nakakabalik sa pagtulog, naglilinis na rin ako. Pag nakita ko may labahin, lalabang ko na. And then, nagpe-pray ako habang naghihintay ng liwanag o pagsikat ng araw. This is the kind of silent diligence na hindi nakikita sa labas, pero tinitignan ng Diyos. Alam ng Diyos. She works with eager hands, not for praise, but out of love. Alam niyo in the Bible, you will find Ruth, the hardworking daughter-in-law. Doon sa Ruth chapter 2 verse 17, na makita ni Boaz si Ruth, ang report sa kanya ay ito. Ang sabi po ng katulong o sa katiwala ni Boaz, nakita niya si Ruth. And then, dinescribe noong katiwala ni Boaz kung anong klaseng babae si Ruth sa isang maikling pangungusap. Ang sabi po ng katulong sabi nga katiwala ni Boaz, sabi niya, si Ruth daw, sabi niya, she has been working steadily from morning till now, except for a short rest in the shelter. Meaning si Ruth, ay napakasipag. Ano ba? Sino ba ito si Ruth? Si Ruth po ay isang widow, isang foreigner, isang mahirap, pero hindi po siya naging bitter at hindi po siya naging tamad. Di ba? Nagtatrabaho po siya sa bukid para mabuhay siya sa kanyang sarili and at the same time, yung kanyang biyanang para makatulong buhayin ng kanyang biyanang, si Naomi. Kung nabasa niyo po yung Book of Ruth nitong nakaraan. Ano po? At dahil sa kanyang kasipagan, at sa kanyang magandang testimony, itinangi po siya ni Boaz. At naging bahagi po siya ng messianic lineage ni Jesus. Hard work, when done for God, leaves
a holy legacy. Remember this, mga nanay. Tandaan niyo po ito. No? Working with diligence doesn't only mean house chores. Pwedeng kahit nagtatrabaho ka sa opisina, di ba? Nag-online business ka. O kaya naman po ay full-time ka sa bahay. Gusto kong malaman nyo, God sees all your effort. Wala mang nakakakita, pero kita po ng Diyos ang ginagawa ninyo at yung kasipagan po ninyo. Hindi lang physical work ang mahalaga, kundi even yung spiritual labor na pwede nyong gawin at patuloy nyong ginagawa. Like praying for your kids, teaching them God's Word, di po ba? Being emotionally available para sa inyong mga anak, even sa inyong husband. At naandyan po kayo as a model of patience under pressure. Kahit ang tindi-tindi ng pressure, yung mga nanay sabihin, relax ka lang, anak, kaya mo yan. Okay lang yan, dad, andito kami ng mga anak mo, kaya mo yan. Despite of what we call pressure, yung nanay ay isang model ng tinatawag nating pagpapasensya. These are all works of excellence. Kaya naman, mga anak, children, at mga asawang lalaki na narito, katulad ko, let us never take our mother's labor for granted. Hindi natin alam kung ilang beses sila umiiyak dahil sa pagod. Hindi natin alam kung ilang beses silang tumatawa. Just to show us na okay lang sila. We never know. Hindi po natin naririnig ang bawat panalangin nila. Pero bunga tayo ng prayers nila. And remember this, mga tatay. Pag pinasasama niyo ang loob ng asawa ninyo, sabi po ng aklat ng Pedro, hindi sasagutin ng Diyos ang prayers niyo. Kaya kung gusto niyo sagutin ng Diyos ang prayers niyo, huwag niyong pasasamain yung loob ng misis ninyo. Amen po ba, mga tatay? Pinasama niyo na po ba ang loob ng misis ninyo? Yung totoo po. Minsan. Gaano kadalas ang minsan? Sa bawat ina po na narito, don't feel guilty. If you can't do everything inside your house, I appeal to all of you, don't try to do everything. God is not calling you to be a superwoman. He's calling you to be faithful and diligent sa kung ano lang yung kaya mong gawin. Sa kung ano lang yung meron ka. At kung kakalimutan, God is your rewarder. God is your rewarder. Every dish washed, every clothes you washed, and every prayer you whispered before the Lord, God sees them all. At kaya na sinabi ng Proverbs 31, verse 31, honor her, God will honor her for all that her hands have done, and let her works bring praise at the city gate. Pangatlong bagay po. This is the last characteristic of a virtuous woman. She fears the Lord and leaves a legacy. Doon sa Proverbs 31 verse 30 to 31, sabi po rito, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Alam niyo, hindi masama ang kagandahan. At gusto ng babae maganda siya. Amen po ba, mga babae? Sino po dito yung babae gusto pangit siya? Kaya alam niyo, napakasarap sa pakiramdam ng babae pag sinasabi mo sa kanya maganda siya. Kasi yun talaga ang gusto ng babae. Di ba? Yun po yun. Ang pinakaayaw ng babae, sabihan siya na ang pangit mo. Meron po ba sa inyong nanay na nasabihan ng kanyang asawa na ang pangit niya? Huwag nyo na itaas ang kamay niyo, malalaman ko kung sino yung mister na yan.
Wag na. Ang pinaka masarap sa babae yung madinig na ang ganda mo. Yung pagka nagpagupit siya, ma-appreciate mo. Wow! Ang ganda ng gupit mo! Parang kang sundalo. Una na kang ito, tapos pinaka gusto po nila yun na-appreciate mo yung ganda po nila. And there's nothing wrong with that. Mga nanay, mga babae narito, okay lang magpaganda kaysa magpapangit. Totoo po yun. Magpaganda kayo kasi talagang kailangan po yun. Okay po yun sa babae. Nararamdaman po nila yung inyong pagmamahal kapag nababanggit niyo po yun, ang ganda mo. Sa mga lalaki naman, gusto po nila yung na-honor po sila. Tama po? Tama po ba mga lalaki? O meron po ba ditong mga lalaki na ang gusto sinasabihin din siya na ang ganda mo? Wala, di ba? Lahat ng lalaki, ang gusto po nila yung parang nabuboost yung personality nila. Ang galing mo talaga. Paano mo naisip yun? Ang talino talaga ng asawa ko. Na-boost yung personality. Yan ang lalaki. Yung bang ano po yung kanilang, sige sabihin ko na, yung yabang. Yung alam mo po, yung medyo na-appreciate mo yung yabang. Ang galing mo talaga, husband. Paano naisip yan? Sa babae naman, ang ganda-ganda mo talaga. Huwag magkakabaliktad. Huwag mong sasabihin sa husband mo, ang ganda mo! Ay, naku, may problema doon. Hindi magkakatagpo. No? So again, hindi masama ang magpaganda. Hindi masama ang kagandahan. Pero alam niyo po mga babae, ang tunay po na kagandahan sa isang ina, hindi po nasusukat sa makeup at itsura eh. Wala po doon yan eh. Wala po yan sa Instagram post or Facebook post po ninyo. Kung kayo po ba'y nakatagilid, maganda ba ang dating? Kung kayo ba'y nakaharap ang mukha, face to face ba? Maganda ba ang dating? O kayo ba'y nakatingin sa langit? Wala po doon yan. Wala po, wala po doon yan. Alam niyo kung nasaan po ang tunay na ganda? Nasa takot sa Diyos. Ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa ay ang babaeng may takot sa Diyos. Kaya kung ang asawa mo ay may takot sa Diyos at kasama mo siya rito, siya ang pinakamaganda sa paningin mo at sa paningin ng Diyos. Amen po ba? Ang pinakapangit po yung walang takot sa Diyos. Totoo po yun, paniwala kayo. And you're blessed. You are blessed kung ang asawa mo ay may takot sa Panginoon. Kasi ito po yung puso, ito yung tao na may puso. Ito yung babae na may pusong nagpapasakop, sumusunod at nagtitiwala sa Panginoon. Ang ina po na may takot sa Diyos, hindi lang ina ng bahay, siya rin po ay isang mentor sa loob ng pamilya. Siya po ay prayer intercessor ng family, Sunday school teacher o tagapagturo ng salita ng Diyos sa kanyang mga anak. Tignan niyo po si Lois at si Eunice. Look at their legacy of faith. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, one time na isermon na to ni Pastor Marvin sa ating Mother's Day din. I don't know kung natatandaan niyo po, pero this is a very beautiful message na dineliver sa atin ni Pastor Marvin. I think last year yata yan. No? And sabi po ni Paul kay Timothy, I reminded you of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I'm persuaded now lives in you also. So si Timothy po ay isang young pastor, and church leader, at hindi po aksidente na naging matatag ang pananampalataya niya. You know why? Kasi meron po siyang nanay at meron siyang lola na may takot sa Diyos, na nagtanim ng pananampalataya sa kanyang puso. At yun ay napakahalaga mga kapatid. Hindi sila sikat, hindi sila kilala, hindi sila mayaman. Pero yung takot nila sa Diyos ang kanilang ipinamana. Yung kanilang consistent faith. Iniwan nila bilang spiritual legacy sa susunod na henerasyon. Ayon po sa pag-aaral ng faith, Faith Shapes the Brain. Ayon sa Harvard Chan School of Public Health, nakita nila that children raised in homes with strong religious practices, especially by mothers, were more likely to report higher levels of well-being, purpose,
moral choices later in their lives. Why? Because repeated exposure to prayer, okay? Repeated exposure to biblical stories, worship, and faith conversations creates strong neural pathways associated with hope, trust, and resilience. In short, ang takot ng isang ina sa Diyos ay literal na humuhubog ng utak ng anak at ng kinabukasan ng kanyang anak. Today's world pressure women to look young, to be stylish, to be relevant. Yan ang paanyaya ng sanlibutan. Pero ang ina na may takot sa Diyos, kahit tahimik, kahit hindi stylish, kahit simple lang, meron siyang eternal impact sa kanyang mga anak. Minsan, iniisip ng isang ina, wala naman yata akong narating. Yung iba naman, na nasa bahay lang. Minsan nasasabi nila yan, parang nasa bahay lang naman ako. Wala naman akong nagawa. Minsan yung iba naman nagsasabi na, hindi kasi ako kasing galing ng ibang nanay. Sana naging katulad nila ako. Pero kapatid, mga nanay na narito, if you walk in the fear of the Lord, you're doing more than you know. You are building a foundation that lasts beyond a lifetime. Character fades. Fame fades. But the fear of the Lord remains forever. May isang kwento po ng isang anak na successful na CEO. Tinanong po siya, saan ka natutong mag-pray? Saan ka natutong magtiwala sa Diyos kahit ang tindi-tindi ng pressure mo bilang CEO? Sumagot po siya, every morning, before I left for school, I saw my mom in the same corner, kneeling, praying, and crying out to God. Sabi niya, she didn't preach often to me, but He showed me how to walk with God. Mga kapatid, that's legacy. That's legacy. Mothers, if you fear the Lord, you are to be praised. Even when you don't feel successful or appreciated, God honors your devotion. Kaya sabi doon sa 31, let her works bring her praise at the city gate. Ibig sabihin, her life will speak for her. Your children, your family, the generations after you, they will declare what your hands and heart have done. So huwag kang magsawa sa pagbibigay ng spiritual guidance. Huwag magsawa. Minsan pakiramdam natin pag malalaki na ang mga anak, lalo na pagka mga nanliligaw na o nililigawan na, akala natin tapos na po yung yung spiritual guidance. Much more. Much more. Alam niyo bakit? Papunta sila sa pag-aasawa eh. Much more. Amen? Amen po ba? Much more. Keep praying. Keep modeling godliness. Keep walking in reverence to God. Because you are not just raising children. You are raising future disciples, leaders, and Christ followers. Yan yung hinuhuli mo. Alam niyo ba na maraming famous Christian leaders, they had a praying mother? Totoo po yun. For example, si Monica, the mother of Augustine, prayed for years for her wayward son. At si Augustine po eventually became one of the greatest theologians in the church history. Again, that's legacy. Kasi merong nanay na nagpe-pray para sa kanyang anak. Mothers, your daily devotion, your gentle discipline, your faithful church attendance every Sunday, they speak louder than any sermon. Kahit ang galing-galing mo mag-sermon bilang nanay, they will listen to your action. Hindi sila nakikinig sa sinasabi mo. Nakikinig ang pagkatao nila sa nakikita sa'yo.
So your devotion, your discipline, your faithful attendance in the church speak louder than any sermon. So don't stop. Don't stop. You are leaving an eternal legacy to your children. Mga kapatid, as we close this special message this morning, the world may see motherhood as ordinary, but God sees it as holy. Hindi lang sila tagaluto, tagalaba, tagaalaga. Sila po ay tagapayo ng tahanan, tagapagturo ng pananampalataya sa mga anak at mga babaeng ginagamit ng Diyos para hubugin yung susunod na henerasyon. Ang Proverbs 31 woman ay hindi isang unreachable standard. Ito ay larawan ng isang babaeng umaasa sa Diyos araw-araw kahit sa gitna ng kahinaan, kahit pagod na pagod, at kahit siya ay umiiyak. Kaya nga mga nanay, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. God is not asking for your perfection again. He's looking at your faithfulness. At gaya ng sinabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, anong sabi dito? Your labor in the Lord is not in vain. Someday, when you look back, you will realize all the small sacrifices, all the silent prayers, all unnoticed acts, God saw them all, and they mattered for eternity. So to every mother here today, you are not just raising children, you are shaping eternity. Pwede ba natin palakpakan yung mga nanay? Let us come to the Lord in prayer. Heavenly Father, salamat po kasi binigyan mo po kami ng mga nanay, Panginoon, na talaga po napakalaking pagpapala sa bawat tahanan. Wala po kami dito kung hindi po kayo nagbigay ng nanay. Kaya po salamat na marami po sa inyo, O God. Salamat po dahil may mga nanay po kami na mayroong integridad, ano ng kasipagan, at may takot po sa inyo. Ang dalangin namin, O Diyos, ay patuloy mong pagpalain sila, patuloy mong i-bless sila ng mahaba pang buhay, para makasama pa namin sila ng mahabang panahon. Pagpalain mo sila, Panginoon, ng maayos na kalusugan, para po na sa ganun, Panginoon, patuloy namin ma-enjoy ang bawat araw. I-bless mo sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, upang patuloy namin silang makasama sa paglilingkod po sa inyo. Dalangin namin, O Lord, na nawa po patuloy mo silang i-bless, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga hangarin para sa kanilang sambahayan. We honor you, God. We thank you sa lahat ng mga nanay na meron po kami, Panginoon, dito sa loob ng Church of Christ San Pedro. All glory, all honor belongs to you alone, our Father, in the name of Jesus. Lahat tayo magsabi na, Amen. Amen. Amen.
You are ever in the city, as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah, you're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Every hiding must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every hiding must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every hiding must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every hiding must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's Every hiding must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every hiding must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every hiding must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every hiding must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every hiding must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every hiding must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have Sa ating pong pagtatapos, patuloy po natin purihin ang Diyos at sambahin sa ating pananalangin.
Ama naming Diyos, muli po ay maraming salamat sa inyo. Sa inyo po, Panginoong presensya na sa aming kalagitnaan, na patuloy na sumuwaybay, gumabay sa amin. At lahat po ng aming ginawang ito ay para sa inyo po, Panginoon, aming iaalay. Salamat po, Ama, sa pagpapala at sa pribilehiyo, Panginoon, na gawin namin ang lahat ng bagay na ito. Salamat po, Ama, sa mga talento, sa amin po, Panginoon, mga kapatiran na nandito ngayon para kayo ay pag-alayin ng pagsamba, na sila po, Panginoon, ay inyong pinagpala at patuloy na pagpapalain. Salamat po, Ama, dahil sa inyong mga salita, Panginoon, na muli ay nagpalaala sa amin, sa mga anak at sa asawa, at lalong-lalo na, Panginoon, sa mga nanay na naririto. Salamat po, O Diyos, dahil binigyan niyo po, Panginoon, kami ng mga nanay na nagtiis, napasanin ang lahat, Panginoon, para kami ay may taguyod na palaki at magkaroon ng magandang kinabukasan. Nawa po, Panginoon, patuloy niyong bigyan ng mga anak ng pagtanggap at pagpapahalaga sa mga nanay, Panginoon, at ganoon din kami, mga kabiyak. Patuloy niyo po, Panginoon, na bigyan kami ng pag-iisa para sila, Panginoon, ay tulungan at pahalagahan ang kanilang mga paghihirap sa buhay bilang katuwang, Panginoon. Salamat po, ginawa niyo silang ilaw, ginawa niyo po, Panginoon, silang kasipagan at katatagan para po, Panginoon, sa mga anak at sa mga kabiyak, Panginoon, na sa ngayon ay naririto, Panginoon. Salamat po ng malagandang sa inyo dahil kayo yung Diyos na larawan ng mga ina sa pagiging ilaw, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, sa mga salita ninyo na isa namin po, Panginoon, babaunin sa aming pag-uwi. Nawa po, Panginoon, kayong patuloy na gumabay at magpala sa bawat nanay, sa bawat tatay, sa bawat mga anak na naririto ngayon. At hindi man po, Panginoon, namin naging kasama. Salamat din po, Panginoon, dahil kayo nagpapagaling sa mga kasama namin na may mga karamdaman na hindi po namin nagiging kapiling. Kayo po, O Diyos, na siyang maghari at patuloy na gumabay at magpagaling sa kanila, Panginoon. Salamat po ng walang hanggan, Ama, sa oras na ito, dahil kami po, Panginoon, ay pasamantala mag-iwalay upang kayo po, Panginoon, ay aming baunin at kayo po, Panginoon, ang aming asahan sa buhay, sa aming pakikibaka sa linggo namin kakaharapin. Ama, maraming salamat po at taglay po namin ang inyong kalooban at ang inyong pag-ibig, pagmamahal. Ganoon din, Panginoon, sa isang kaluluwa na ngayon ay tumanggap sa inyo, Panginoon, nawa ay patuloy niyo po, Panginoon, siyang pagpalain at bigyan, Panginoon, yung bagong buhay sa kanyang hinahanap na kinabukasan, Panginoon, sa po ng kanyang mga pamilya. At ganoon din po, Panginoon, ang aming pong mga kabataan, mga gawain, Panginoon, ng DBBS, patuloy niyo po, Panginoon, pagpalain at pagkaroon ito ng katuparan na may katagumpayan, Panginoon, sa inyong kalooban. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Taas po natin ang mga sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang di kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa Kanya ang kapamahalaan, ang kaharian at ang karangalan at ang kapangyarihan mula ngayon at magpakailanman. Amen.